yung nagpaiyak ng karamihan, tay? Nung nakilala ko tong mga anak mo? Nagmamakaawa sila, nanlilimos sila sa pagmamahal ng magulang. Parang miss na miss nila yung yakap ninyo po. Kaya nga po. So, hanggang kailan ka po dito mag-i-stay, tay? Anong plano po? Tay, mayroon pa ako isang tanong. Pasensya ka na, gaya na aking sinabi, para marinig din ng mga viewers natin, maipaliwanag mo rin yung side mo. Sa pangsabi sa akin ng taong lumapit sa akin para puntahan dito, nung una daw, nagtuturo pa si teacher, yung asawa nyo. Parang napagkasunduan nyo or tinuruan nyo daw na mag-loan. Tapos nung naubos ang pera, tsaka mo daw siya iniwan. Hindi po. Opo, pasensya ka na, tay, ha? Pero para ma-depend mo rin yung sarili mo. Totoo po ba na may loan si teacher tapos iniwan mo po? Meron po, pero Yan, Paul. Ngayon nandito na ang tatay mo. Anong gusto mo para sa iyong pakiramdam? Gusto mo bang bumalik pa si tatay o dito na lang siya? Kay Aljon, anong gusto mo kay Aljon? Alpolivic, ano ngayon ang nararamdaman mo? Nandito na si tatay. Ay, naramdaman mo rin yung problema ni Aljon, no? hindi. Buti na lang si Kuya Paul, matatag. No? Ba't ka umiiyak, Kuya Paul? May umaga na parang wala ng pag-asa. Gabi na di mo alam kung saan kakapit. Ngunit may tinig na maririnig. At kahit gaano kabigat ang mundo, may kamay na aabot sa'yo. Di ka nag-iisa. Ginagamit ng mga isang para sa pamilya ko sa anak ko. Hindi, mismo mga kapatid ko kumukontra yan na pagka ano namang asawa mo, ipaubaya mo sa mga anak mo. Kung magsusugal ka, mag-diskarte ka ng sarili mong pasugal. Yan po ang totoo nun. Hindi po yung pinaglulol ko, susugal ko yung pinaglulunan. Hindi po yung totoo. Kasi ang sabi nila dito, tay, pasensya na, lulong ka daw sa sugal, kaya napabayaan mo daw yung mga anak mo. Siguro yung nakikita nila niya kasi yung mga time na nandito ako, may linggo na pumupunta din yung mga kumpare ko, lalabas kami, magsasabong kami. Siyempre nakikita na nagsasabong ako, sumasama ko doon sa mga kumpare ko, siguro iniisip niya, yun na naman, nasasabungan na naman. Pero hindi niya alam, kung minsan sumasama ko sa kumpare ko, wala akong pera, pag nanalo sila, naaabutan ako. Naabutan ka. Naaabutan ako kasi ginagawa nila akong tinatawag nilang Kristo. Oo. Ikaw yung Kristo sa sabungan. Pero hindi ako nangingiris sa ibang tao. Doon na sa mga kasama. Ayun, kasama mo lang. Hindi ako nangingiris sa ibang Okay, tao. tay, pasensya ka na, tay, ha? Nilinaw ko lang para maintindihan din ng mga tagapanood natin. Pero sa akin po, si Daddy Frankie, wala akong iniisip na masama. Kumbaga, ang layunin namin is makatulong lang. So, sana maintindihan niyo po. Papasalamat po ako doon po sa kahit na ganito na Pero tay, sana sa edad mong 60, focus ka na lang. Sana wag na tayo magsugal kasi mahirap kumita. Kahit yung sabihin natin 300, tay, pambili na lang ng ulam, bigas, para hindi nagutuman tong mga anak natin, lalong-lalo na si Bunso, para mapagpatuloy niya yung pag-aaral niya. Kagaya ng graduation nito, tay, ang umatin sa graduation niya, si panganay, Alpolivic. Opo. Hindi ka nakauwi noon, nung graduation. Opo. Pero yung tatlo, ito lang hindi ko na, yung tatlo, nandito pa ako lahat ang mga nito sa At kada tuwing graduation Isa nila. lang ang hindi ko nahagin. Opo. Sa bulso ko lang ang hindi ko nahagin. Pero yung tatlo, lahat yan. Sa grade 10 po. Pati sa high school, yung isa yung... Si Alpolivic, papasukin mo dito. Polivic, halika rito. Ngayon nakakakain na siya, nararamdaman na niya siguro yung ulcer niya. Oo, nabigla ng kain sa nagtaka ako. Sabi ko, kanina malakas siya kumain. Nabigla talaga. Nabigla. Oo. Ano siya? Kaya tahimik pala siya. Alam mo yung nagpaiyak ng karamihan, tay, nung nakilala ko tong mga anak mo,
nagmamakaawa sila, nanlilimos sila sa pagmamahal ng magulang, parang miss na miss nila yung yakap ninyo po. Opo. Kaya nga po. So, hanggang kailan ka po dito mag-i-stay, tay? Anong plano po? Eh, ito nga po, hindi ko ako pwedeng umalis na. Hindi ko siya papadala sa psychiatrist. Sa ano, malayo naman na may nakatitula sa may paglampas ng ano, yung dating pinagdadala sa nanay niya. Dito sa paglampas ng dito sa Dagupan, banda-bandaro ng Dagupan. Papantang bunuan niya tayo. Binulok. Dagupan. Lampas ng Dagupan yun. Yung pinagdala ko Sige. yun. Okay. Salamat sa Panginoon kasi nandito ka na. Kasi alam mo po, hindi naman mga pag-decide yung mga anak nyo kung ano yung ikakabuti para sa kanila. Pero pinaka-the best, nandito ang tatay nila, ano? Opo. Sana tayo, turuan mo sila maglinis. Although nasimulan na namin linisin sa kabila. Ako kasi, nung ako naman yung umalis, hindi talaga ganito. Opo. Saka maayos dito. Marami talagang ano, na ano ko talaga na nawala na sa amin yung ano, yung Matanong ko lang tayo, sa inyo po ba yung lupa na to tsaka bahay? hindi po. Mayroong pantiyahin kami na may-ari nito nasa Maynila. Ah. Quezon City. Eh, nung una nga may ano, may pasabi na ano na pero hindi naman siya nagsabi yung ano, bali kapatid ng asawa ko yun, nag-isa-isa lang naman na kapatid ng asawa ko. So ibig sabihin nakikitira lang kayo rito? Oo. Ano, gagamitin daw yung lupa. Eh, sabi ko kahit naman nila gamitin walang problema kanila yan. Eh, pero totally, pinsa naman nila sasali ka ako dito sa isang gilid. Dito di kami, diyan kami sa isang tabi. Kasi kung maisipan ko magtinda, tabi ng karsada yan. Diyan, ano kami na ano, na diyan sa isang tabi. Hindi kami mawala ng pagtitinda dyan kung ano ba makumpisa uli ka. Yung harapan. Yan Paul, ngayon nandito na ang tatay mo, anong gusto mo para sa iyong pakiramdam? Gusto mo bang bumalik pa si tatay o dito na lang siya? Ayos naman na po siya na nandito na po lang sa bahay. Kahit malistay na po siya dito. Magdala po siya. Ang ano po gusto niya sumamay po. Maraming drama po sa... Sorry, kayo na yung... Kaya siya net po, kami na po yung mga gumawa ng mga ano, nakapagtapos po ako. Igagawa ko ng paraan para matulungan ng mga pamilya ko rin po. So mas gusto mo dito na lang si tatay, hindi na babalik doon? Apo. Opo, tama yun. Kahit anong hirap, mas maganda nandyan si tatay para may mangalaga sa inyo. Apo. Alam nyo, kahit anong hirap ng buhay, basta buo ang pamilya, masusumpungan at masusumpungan natin yung pagkain araw-araw. Di ba? Si Kuya Aljon, anong gusto mo Kuya Aljon? Dito na lang si tatay. Dito na po siya, basta huwag niyo na po yung gawin yung mga dating ginagawa niya. Gaya ng... Gamble po ganun sa ibang lugar po. Gamble? Pagsugay. Nagsusugal. Gusto ko rin, tulungan din ako. Napakaano din ng ano, yung isanayin ako na sabi sa tao. Kasi yung mga araw, di ko din namin kayong tatay na maraming naglalait sa akin, pinidis ko ako yung mga sa akin. Nilalait ka nila dati. Nilalait nila ako, nakakakuha ako. Tapos payagan ko pa ako kasi mula nung accident ako, pinagtanggula. Maraming pinagbawal sa akin, hindi ako nakakalabas ng bahay, hindi ako nakakapag-socialize sa ibang tao, kaya ganito yung kinalabas ako. Tapos yung nalaman ko lang yung pinausap ako ng pala kong kapatid na nasa book yun, yung muli. Hindi niya pa po hindi niya pa po kasama din sa bagay. Okay. Si Al Polivic. Al Polivic, ano ngayon ang nararamdaman mo? Nandito na si tatay. Masaya po. Masaya. Anong gusto mo? Gusto mo dito na si tatay mag-stay?
Bakit? Kasi para maalagaan niya kami, tapos para makita niya yung pinagdadaanan namin, maalalayan niya kami. Tapos ano din, ako din ang isang rason kaya siya umalis dahil naging suwail ako sa kanya na, na anak. Hindi ako sumusunod sa mga utos niya, ganyan. Alam ko, ako yung may dahilan, kaya humingi ako ng tawad kay tatay na may nagawa akong hindi maganda sa kanya. Kaya siya nagkakaganyan sa akin. Hindi naman ganun anak. Ako nung nagbitaw ka ng ganyan salita, hindi naman ganun. Hindi ka naman naging ano sa akin. Dahil para umalis ako, hindi ganun. Siguro, ano lang. Minsan nararamdaman mo lang ngayon. Kaya siguro napagsalita ka ng ganyan. Hindi naman ganun. Kaya kita inawanan dahil siguro ganyan. Mabait kang bata. Ano ko yan? Lahat kayo mabait kayo sa akin. Hindi siya yung sinabi niya, hindi totoo yun. Pero alam mo tayo, ramdam ko sa mga anak mo yung pagmamahal nila sa'yo, sobra kanilang mahal. May tampo man sila pero hindi nila kayang sabihin sa'yo tay. Kaya sana bumawi ka, comfort mo sila. Ikaw ang kailangan nila tay. Dahil wala yung nanay nila, mismong nanay nila may problema din. So sana ikaw na lang tay, wag mo muna silang iwanan, lalo na't napakabata pa ni John Paul. Anong ipapangako mo sa kanila tay? Ako sa kanya, pinagdadaan namin ngayon. Kung sakaling bigyan tayo ng panahon ng pagkakataon na makaluwag, diretso ko po gagampanan ng pagiging ama sa kanila. Hindi ko na po sila pwedeng iwanan ulit na gaya ng ginawa ko ulit ng ganyan kay tagal-tagal. Ang gusto ko kung sakali mo na bigyan ako ng pagkakataon ulit na umpisan ko ulit na pag-aaral sila. Abot na aking mga kayo natitira kong lakas. Ikat ko na ito. Itulugugol ko na sa kanya. Dahil may mga pangarap naman po ako sa kanila kahit ganito lang ako. May mga pangarap ako sa kanila. Kaya nga sabi ko sa kanila kung hindi man kayo nakatapos ngayon, bata pa kayo. Maraming pagkakataon na makapag-aaral pa kayo. Sabi ko sa kanila gano'n. Huwag kayo mawala ng pag-asa kasi bata pa kayo. Kahit may debt pa kayo ng mga benching ko, kung talagang nandun yung pagkakataon na may time na makapag-aaral kayo, makapag-aaral. Pero mas maganda kung hanggat maaga kung magagawa natin ng paraan na makapasok pa ulit kayo, makadiretso ng pag-aaral. Kasi ito nga, nangihinayang ako. Nung umalis ako, nag-aaral naman po sila lahat. Lahat sila, nag-aaral sila lahat. Kaya lang tayo, na-stop lahat nung hindi ka na napagpadala hanggang sa nagkaroon na sila ng problema, no? Opo, gano'n nga. Alam mo rin tayo, naramdaman mo rin yung problema ni Aljon, no? Oo, hindi. Buti na lang si Kuya Paul, matatag, no? Ba't ka umiiyak, Kuya Paul? Kasi, ano mga sinasabi po, matuto na rin po kasi, ano na rin, naging mabuti na rin po siya sa amin na masyado. So, nagpapasalamat po kami dahil po sa kanya nakakapag-aral pa ako kahit ano. Kahit di po siya nagpapadala, alis na padala siya nung nakarang araw nung sa grade 6 pa ako, pero yung grade 7, kinaano ko pa rin. Nalalabanan ko pa rin. Nung grade 6, nakapagpadala pa yung tatay. Opo. Nung grade 7, hindi na. Opo. Doon na yung nagsimula yung problema at hirap na pinagdadaanan niya. Opo. Pero nagpapadala naman po siya ng pambili ko naman ng pang sa bahay po. Basta laban lang ha. Mag-pray kayo magkakapatid. Kausapin yung maigi yung tatay nyo na sana hindi niya na kayo iwanan. No? May paraan naman para mabuhay dito eh. Kaysa iwanan niya kayo, kung iiwanan mo sila tay, baka magka-problema lalo yung dalawa mong anak. Sabihin man natin medyo maliit ang income dito, basta masipag tayo, nagtatrabaho naman yung isang kapatid, ay anak nyo yun nasa Baguio. Mga karaos at mga karaos, ang importante, nandyan po yung support, gabay
ng isang magulang, which is kayo po yun, tay. Napaka-importante. Kita mo, tay, ano man ang pagkukulang mo, napakaswerte mo kasi walang anak na nagagalit sa'yo, mahal na mahal ka pa rin nila. Sana pakaingatan mo yun, tay, huwag mong hintayin kasuklaman ka nila. Ano po? Lalo na't may edad ka na, tay. Huwag mo sana mamasamain sasabihin mo, sayang po yung matatalo sa sugal na 300. Ibili na yung 300, tay. Bili ka 2 kilong bigas, tapos sa ulam, salo-salo kayo dito. Isda. Alam mo ba, tay, na si John Paul, pag nag-aaral, pinapakain na lang siya ng teacher niya dahil walang pagkain dito? Hindi ko po alam. Meron naman. Binanggit lang po sa akin kanina niya. Opo, pinapakain siya ragi. Tapos itong 2 mong anak, syempre walang trabaho. Kumbaga hirap talaga sa pagkain, kaya siguro nagkakaroon ng problema, no? Pero ngayon nandito ka na, tay, alam ko magagawan mo ng paraan dahil ang magulang lahat gagawin para sa anak. Ano po? So, pag-uwi ni tatay, may pera ba siyang dala dito? Pag-uwi? Wala. Padalala, pinanggasolina ko lang doon sa pamangkin ko na para ako makarating dito. Sabi ko, gasolinahan ko yung motor mo 1,000. Basta importante maka-uwi ako rito. Sabi ko, ganun sa kanila kasi nung ako umuwi, bago ako umuwi, kaya hindi rin ako makauwi-uwi. Meron akong nairam na pera na binaboundary ko doon sa may-ari ng motor. Dahil sabi ko nga niya, naipunan ako, minaram akong pera na dapat ko maibalik. Naibalik ko man yung kalahati. Sabi ko, pagbalik ko na ako yung kalahati. Pero walang panahon, walang araw na nagsasabi ako kung kailan ako babalik. Ay, importante. Sinasabi ko, uuwi ako kahit anong mangyaring araw na ito. Sabi ko, sige ka nga. Sabi na, sige, okay lang. Dahil nagpaalam ka naman. Sige, tay. No? Pairam yung libro. Ganito yun, tay. Para may pangsimula kayo. Dahil may mga taong nakapanood ng videos ninyo. Nagpadala po si Jassy Joy ng 5,000. Sabi po niya, para sa magkakapatid at yung nanay nila na teacher na nawala sa sarili. Ayan, so nagpadala po siya ng 5,000, tay, para daw sa magkakapatid. Ano po? So yun muna ang ibibigay ko sa inyo dahil sabi mo wala kang pera. Para mayroon kayong pangsimula dito. Pambili ng pagkain. May mga bigas pa naman galing sa mga taong tumutulong dito. Kanino galing yung bigas? DSWD. Oo, nagbigay ang DSWD na 1 sakong bigas. May bigas pa naman kayo. So, tapos nakaraang araw, pinag-grocery ko naman sila. No? Para sa school ni John Paul at saka kung anong pwedeng gawin sa 2 mong anak. Ano po? Salamat po sa pangkalali na nakikita amin. Pero sana, tay, pangako mo na hindi ka na magsusugal. Ano po? Opo, sige po. Hindi po. Ay, para sa mga anak ko na lang po yun. Tsaka, tay, alam mo po, nagbigay na rin ako ng tulong sa kanila nakaraan. Nagbigay na ako ng 5,000. Kasi nakita ko talaga yung sitwasyon nila dito, tay, na sobrang hirap, walang-wala. At ito nga po, dumaan lang kami dito ulit kasi sabi ng mga anak mo na darating ka. Dahil ikaw talaga gusto kong makausap, gusto rin naming maliwanagan, ano nga ba talaga ang nangyari? Diba? Na bakit sa loob ng 3 taon ay hindi mo napasyalan yung mga anak mo. Although nalaman namin ngayon yung iyong katwiran, wala na pong problema kay Daddy Frankie. Ang dalangin ko lang po, sana mapanibago ulit yung mga anak mo. Ano po? Okay, tay, kanino ko ito ibibigay? Yung 5,000 galing kay Jassy Joy? Ako na pumunta. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No? Galing po yan kay Ma'am Jassy Joy. Ma'am Jassy Joy, maraming salamat po sa tulong pinansyal na ibinigay nyo sa magkakapatid na ito. At ito, salamat ako dahil umuwi na ang tatay nila after 3 years na paghihirap ng mga anak. At dahil sa pamamagitan ng video upload natin, nakita niya yung sitwasyon ng kanyang mga anak, kaya siya umuwi dito. Nawa po mga kababayan ay tuloy-tuloy po tayo, share natin ang video para mas matulungan pa
pa natin ang ating mga kababayan. At syempre, ako yung magpapaalala sa inyong lahat mga kababayan, lalong-lalo na sa nanonood ngayon. Kung sakali mayroon kayong komento, suggestion, may mga opinion, mag-email lang po kayo sa email ng Daddy Frankie para mas ma-improve or mas mapaganda pa natin or mas mapalawig pa natin ang pagtulong sa ating mga kababayan. Okay? So tayo, alis muna kami. Babalik pa rin ako kasi dinaanan lang namin kayo. Gusto ko lang makita talaga kung darating ang tatay, no? Maraming po salamat po sa maayos na pagtulong na buhay namin. Opo. Si John Paul. Anong masasabi ni John Paul? Maraming po ulit sa tulong niyo, Ma'am Jassy Joy. Maraming po salamat po sa tulong niyo po, Ma'am Jassy Joy. At maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa amin at nagpapasalamat po na rin po dahil kay Daddy Frankie. Maraming salamat po sa inyo, Team Daddy Frankie. Happy ka na? Apo. Happy. Ikaw, Kuya? Anong masasabi ni Kuya? Una po, papasalamat po sa sa Panginoon na napansin po yung buhay po namin. Opo. Na ganito nakikilala yung bawat isa kasi tagal din na di namin sa tatay namin kung talagang naranasan namin yung mga araw na minsan hindi na po kami na pero ngayon talagang naamin na po parang naayos. Naayos na. Oo, dapat magkaayos na lang kayo. So, ibig sabihin, nakaraan may tampo ka sa tatay mo. Sa totoo lang po, kaya di pa ako gumagalaw kasi alam mo yung tingin ng mga tao sa'yo, yung masasamang tingin, tapos wala silang alam sa buhay, tapos gumagawa na sila ng iba't ibang masasakit na salita, tapos sabihin sa'yo kapag yung araw na nananahimik ako, tapos minsan na magagalit ako kasi minsan naingay po sila dyan sa tabi-tabi kasi talagang ginagawa nilang tambayan dyan sa tabi-tabi. Kapag maingay po si nanay po, pinapatigil na kahit hindi na papatigil. Nawaan yung kalagayan ng nanay ko. Parang pinagmamaritisan. Ganon. Ang iniisip ko sa kanila is huwag po nila kaming masangayin na parang tinitingnan po sa labas na ganun yung Naapektuhan ka sa mga sinasabi ng mga tao. Pero ngayon, nung salamat din ako sa mga nag-interview yung may nangyari po sa kuya ko nung naggulo siya, tapos in-interview po ako din sa barangay ko, tapos yung pag-awag tinula po. Salamat po rin sa kanila yung mga paunang nila, mga payo na Hayaan mo na yung mga yun, ha? Kailangan maging matatag ka, ha? Laban lang, ha? Huwag mo na intindihin yung mga Huwag kang magpapekto. Ha? Yung pareho pong sinabi po nila. Tapos mga kulo niya po yung... Sige, at saka basta kain tayo ng tamang oras, ha? Okay. Si Alpolivic naman. Alpolivic. Masaya na si Alpolivic kasi andito na yung tatay niya. No? Laban lang, ha? Ayan, may plano daw yung tatay mo sa inyo. Kaya hintayin natin. Siyempre, paubaya rin natin kay tatay, no? At wag po kayong mag-alala. Babalik-balik pa rin kami. Meron lang kaming pupuntahan pa. Kumbaga, dinaanan ko lang kayo rito. At ibinigay itong tulong para sa inyo ng ating kababayan, no? Paano masasabi mo sa nagpadala? Salamat po kay ate dahil nagpadala siya ng tulong sa amin. Tapos malaking tulong po ito para sa amin at para makabangon kami sa hirap. Tapos para magpantay-pantay ang pamumuhay natin. Kasi lahat ginawa ko para sa aking sarili, para sa ating lahat kung dahil mahal na mahal ko ang buhay natin. Yun lang. Okay. Praise to God. Amen. Yun, amen. So, Ma'am Jassy Joy, maraming salamat po sa tulong pinansyal na ipanadala nyo sa pamilyang ito. Nawa po ay hindi kayo magsawa at nangangako rin po ang Team Daddy Frankie na babalik-balik pa rin po kami. Kasi sa oras na ito, kagagaling ko lang ng Maynila and then dito kami dumiretso para kumustahin sila. At masaya ako, gaya na aking sinabi kanina, I'm very happy kasi dahil sa pamamagitan ng upload videos natin ay naisipan na ni tatay umuwi sa kanyang pamilya. Bless sana sila ni God na sana hindi naalis si tatay para sama-sama sila harapin, lagpasan yung dagok, yung problema na
dumadaan sa kanilang pamilya. Alam ko hindi sila pababayaan ni God. Alam ko kaya nilang lagpasan ito. Maraming salamat po mga kababayan, and magandang tanghali. God bless po sa atin lahat. May umaga na parang wala ng pag-asa, gabi na di mo alam kung saan kakapit, ngunit may tinig na maririnig. At kahit gaano kabigat ang mundo, may kamay na aabot sa'yo. Di ka nag-iisa, may karamay ka. Daddy Frankie, nandyan sa'yo. Ang tunay na kaibigan, tutulong sa iyo. Daddy Frankie, handang sumalot ng mga luwang di mo na kayang itago. Si Daddy Frankie, kasama